Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Ezekiel 36:26. And sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. So, sa lumang tipan kasi, mayroong bagong tipan, di ba? Sa bagong tipan, pinagtibay yun ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na binigyan tayo ng bagong puso. So, God's new covenant means giving us a new heart. Yung pusong masunurin sa Diyos na sinasabi dito, I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Ang masumayin yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Kasi likas sa atin na sobrang hindi tayo sumusunod mahirap para sa atin sumunod. And hindi natin kaya yun ng sarili lang natin. Kaya natin ng biyaya ng Diyos at kaya tayo iligtas. Yung biyaya ng Diyos, kaya tayo baguhin. Hindi tayo pinayaan ng Diyos after niya tayo mailigtas. Hindi niya tayo binabayaan na bahala ka kung susunod ko hindi. No, tinutulungan ka rin niya. Pagkaligtas sa iyo ng Diyos, yung the same grace and pushing us, influencing us, preserving us, and giving us so that we may be able to obey God. Ang linaw talaga na I will remove from you your heart of stone. Tatanggalin niya sa atin yung pusong bato at papalitan niya ng puso ng laman na tumitibok para sa Diyos. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong puso masunurin. God's law is written in our hearts. Dati ang batas ng Diyos nakasulat sa bato. Yung 10 commandment nga nakasulat yun sa bato Pero sa atin po, isinulat yun ng Diyos sa ating mga puso. God gave us a grace and made us a new versions of us. Yung Santong Espiritu po, tutulong sa atin upang magawa natin yung kalooban ng Diyos. Bakit mayroon tayong Santong Espiritu? Kasi hindi natin kaya ng sarili nating laman na sumunod sa Panginoon. Pero kaya ng Santong Espiritu. Kung tunay kang Kristiyano, huwag ka matakot. Kasi yung kaligtasan mo, kaya i-preserve ni God yan. Kasi sa tulong ng Santong Espiritu. Na kaya natin kakayanan natin maabot yung standard ng Panginoong Diyos. Because Jesus didn't fail.